اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, sa isang hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinasabi ng mga sahaba na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ajwadun nas. Yung ajwad ay pinakadalisay, pinakamaganda o pinakamabuti sa lahat. Ajwadun nas, pinakamabuting tao. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. At pag pumapasok na ang buwan ng Ramadan, mas nahihigitan pa niya yung kanyang kabutihan. Meron pa siyang nailalabas. May ibubuti pa ang pagkatao ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At lalo na sa huling
10 araw ng buwan ng Ramadan, hinama yalqahu Jibril. Lalo na pagkatapos niyang makipag-meeting kay Jibril alayhi salam, ay mas nakikita yung ganda ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa physical at lalong higit sa kanyang kalooban, yung pagiging mabuting tao at ugali. So, bilang pangbungad, mga kapatid sa Islam, baka may tinatago pa kayong kabutihan, pwede nyo nang ilabas ngayong buwan ng Ramadan para magaya natin ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ngayon yung dapat na ipamalas natin yon, insyaallah. Baka kaya pa natin mas higitan yung ginagawa nating kabutihan. At bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng taufik o pagsang-ayon. At nakagawian na natin yung pagbasa ng mga ilang saloobin ng mga nanonood sa atin sa internet. Ito napili kong isang to kasi maganda bigyan ng payo. Sabi niya, matagal na daw siyang Muslim at gusto na niyang matuto. So may mga nag-Muslim, hindi kaagad nagpa-practice. Hindi ako marunong magsala at gusto ko na talaga matuto. Meron ba kayong mga kopya ng mga libro, babasahin para makapag-aral siya? Ano ipapayo niyo doon? Ibigyan niyo libro? O bigyan nyo ng link, eto, panoorin mo to, matuto ka magsala, YouTube. Hindi ganun ang pinayo ko. Ang sabi ko, pumunta ka sa mga Muslim. Makihalubilo ka sa kanila. Hindi mo magagawa magpaka-Muslim mag-isa. At alhamdulillah, kahit saan ka naman ditong bahagi ng Pilipinas, may Muslim. Di ba? Sana si Papa. Kahit saan kayo pumunta, may mga Muslim para doon kayo makihalubilo. Kung meron ka man lahat ng babasahin, lahat ng materials para matuto sa Islam at nandun ka mag-isa sa bahay, nandun ang pagkumuslim mo sa loob ng bahay, ayaw mo ilantad, ayaw mong hindi ka matututo sa ganong paraan. So, sana, inshallah, yung mga katulad niya, ng kapatid natin na ito, ay piliin nila na magkaroon sila ng jamaah. Actually, mahabang usapin ito, pero para lang mapaigsi natin, kailangan mong sumama sa mga Muslim. Daig yun na magbasa ka kaysa isang maghapon ka sa masjid at kasama mo sila nagsasala. Hindi mapapantayan yun. Alaykum bil jamaah. Marapat nga kayo na nasa jamaah. Kung mag-isa ka lang, kakainin ka doon ng lobo. Kakainin ka ng syaitan. At patnubayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, bilang pagpapatuloy, na tinatalakay natin na kwento ni Musa at Khidir, Khadar. Parehong tama, Zawlaw Khair, do isang sheikh mula sa Islamic University, Madina, at nag-research pa siya at binigay niya sa akin yung opinion ng mga ulama kung ano yung tamang pagbigkas. So parehong tama nga yung Khidir at Khadar. So kung saan ka komportable, ganun sa Arabic minsan parehong tama. Wallahu a'lam. So sila ay nagkasundo na si Musa ay isasama niya doon sa paglalakbay. Pero may kondisyon, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdita laka minhu dhikra. Musa, yung kasunduan. Sige, sama ka, papayagan kita. Pero wag ka magtanong. Wag mo kong kumbaga sa termino natin, pag may hindi ka maintindihan, wag mo kong kukulitin. Tahimik ka lang, sama ka. Okay? At nangako si Musa na siya ay magiging matiisin. So, ang una nilang paglalakbay, gusto ni Khidir na tumawid sa dagat. Doon siya pupunta, sa kabilang dako. Kaya pumunta sila ng Pantalan. Pagdating nila doon sa Pantalan, alam niyo yung Pantalan, no? Pier. Pagdating nila dun sa pier, nakita siya ng mga bangkero. Khidir. So kilala siya. Halika, dito ka na sa amin. Free ride. Sama mo na si Musa. So kilala siya, kaya palatandaan yun ng kanyang kabutihan. So sila ay sumakay doon sa bangka na yon at naglakbay sila. Nang sila ay nasa bangka, na-imagine ko, malaking bangka, wala na description dito, habang sila ay nagmumuni-muni sa ganda ng tanawin sa dagat, may dumaan na ibon at yung ibon ay nasa kanilang paningin, nakadapo sa kung saan sa bahagi ng dagat at ng kanilang bangka, at umalis yung ibon, kumuha ng uminom sa dagat. Pwede yun, di ba?
parang kukuha ng konti at umalis na. Sabi ni Khidir kay Musa, nakita mo yung ibon? Sabi niya, oo. Nakita mo yung kinuha niya? Patak lang, di ba? Uminom siya sa dagat. Sinasabi mo na ikaw ang pinakamaalam. Ang kaalaman mo at kaalaman ko kumpara sa kaalaman ni Allah ay parang yung patak ng tubig na ininom ng ibon. At ang kaalaman ni Allah ay ang dagat sa kabuuan. So ano kaya tayo, no? Ano kayang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pinakadakila, pinakamaalam. Lahat alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nang nagdaan at yung mangyayari pa lang. Kaya nga walang future kay Allah eh. Sa atin yung future, ano kayo mangyayari sa eleksyon? Sino kayo mananalo? Diretso kaya yung 8? May pambato pa naman yung mga Muslim doon. So, walang future. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, lahat past tense. Allahu Akbar. Lahat past, lahat nakaraan. So, yun ang kaalaman niya. Take note, tandaan yan. May kinalaman niya sa kwento bandang huli. So, pagdating nila doon sa, bago sila bumaba sa barko, eto na. Ang ginawa ni Khidir, habang busy yung mga bangkero, yung mga mabuting tao, yung nagbigay ng free ride, sinamantala ni Khidir, na hindi siya nakikita at binutas niya yung bangka. Binutas niya. Nakita ni Musa. Pagbaba nila sa bangka, Musa, anong ginawa mo doon? Khidir, sabi ni Musa, anong ginawa mo? Ang bubuti ng tao, ba't ginanon mo yung bangka? Sinira mo, gusto mo ba mamatay sila? Malubog, malunod. Ano sabi ni Khidir? Akala ko ba may kasunduan tayo? Ano yung usapan natin bago umalis? Huwag ka magtanong. Hatta uhdita laka minhu dhikra. Ay, sorry, nakalimutan ko. Tao lang. So, hindi sinabi ni Khidir kung anong dahilan, pero nagkamali na si Musa ng unang pagkakamali. Sabi niya, usapan natin yun, so dapat matuloy. So, kakaiba si Khidir. Ba't niya binutas, di ba? Okay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, hanggang sa may nakatagpo naman sila na grupo ng mga bata. Masasaya, naglalaro, maiingay, mga bata, parang sa masjid. Ang ginawa ni Khidir, kinuha niya yung isa at hinatak niya at pinatay niya. Sabi ni Musa alayhi salam, may kasunduan tayo, oo, hindi ako magtatanong, pero ubang usapan na ito, pinatay mo yung bata! Bakit mo pinatay? Sabi ni Khidir, hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi ka makakapagtiis kasama ko? Alam akul laka, ano sa aya? Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi mo kayang magtiis kasama ako? So, isa pa, pag nagkamali ka, hindi na tayo magsasama. So again, imagine nyo lang, si Musa alayhi salam ay nabiyullah, propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nag-uutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan. Ang personalidad ni Musa ay strong, ni Moises. At may pinatay sa harap niya na bata, pero nandun yung kanyang nahihiwagaan siya kay Khidir dahil mas maalam sa kanya yun. So, napalagpas ni Musa alayhi salam. Okay, so nagtuloy sila. Hanggang sa nakarating sila sa isang bayan, yung bayan na yun ay sobrang kuripot ng mga tao. Sobrang damot. So dumating sila doon, tao po, kami ay maglalakbay, makikiinom ng tubig. Sa Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Kung merong ibang tao, lalo na mga musafir, hak nila na pakitunguhan mo ng mabuti. Ang katotohanan, yung mga manlalakbay ay recipient ng zakat. So dapat maging mabuti kayo pag mayroong nakita kayong mga traveler o manlalakbay. Pero sa dami ng kanilang nilapitan, walang nagbigay kahit isa. Sobrang damot ng mga tao dun sa bayan na napuntahan nila. Samantalang dun lang sa dagat, may mababait na tao. Hindi ba? So hindi natin pwede sabihin na hindi uso ang mabubuting tao nung panahon na yun dahil sa dagat meron may nagpasakay ng libre. Okay. Nung papauwi na sila, may nakita si Khidir na isang pader sira at parang babagsak na. Ang ginawa ni Khidir, tinulungan niya yung mga tao, kinimpunin niya, pinatibay niya, at ginawa niya. Okay? Nung ginawa niya,
Natiyak niya na matibay, alika na. Sabi ni Musa, hindi ka magpapabayad para may kainin man lang tayo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, teka, iba na to eh. Yung mabubuting tao, binutas mo yung bangka. Yung bata, walang ginagawa, pinatay mo. Itong masasamang tao, tinulungan mong gawin yung pader. Ano ba nangyayari dito? Ano nangyayari? Ang sabi ni Khidir, hada firaku bayni wa baynik. Sa unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabara. Okay, nakarating ka na sa red line. Tapos na. Ayaw na kita makasama. Kasi bakit? Sabi ko sa'yo, hindi ka makakatiis eh. Pero bago tayo maghiwalay, sa unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabara. Ito yung mga hindi mo mapagtiisan, sasabihin ko sa'yo. Una, yung bangka, kaya ko binutas, dahil pagkaalis natin, may darating doon na hari at kukunin o kukumpiskahin lahat ng bangka doon. Maliban kung ang bangka mo ay depektibo, hindi niya kukunin. Sinira ko yon dahil awan ni Allah. Tingnan niyo yun, sa kanila. Dahil sobrang buti nilang mga tao, sobrang pagbibigay nila, yung baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hindi sila mayaman, nakakapagpasakay sila ng libre, iningatan sila ni Allah. Kaya nung dumating yung hari, kinukumpis kayo mga barko, yung kanilang bangka ay nakita na merong butas. Ito, wala itong pakinabang. Hindi mo alam, di ba? Binutas. Pero kung alam nila na binutas yun at dahilan para hindi makuha yung kanilang bangka, magpapasalamat sila kay Khidir. Thank you, binutas mo yung bangka ko. Anong gusto mo? Butasin yung bangka mo o makumpis ka? Siyempre, doon ka sa may butas para maligtas ka. Pag meron kang trahedya sa buhay, kuhaan na natin ng aral bago tayo magdire-diretso. Pag meron kang trahedya sa buhay, isa ito, alalahanin mo to para tanggapin mo yung mga qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Na kaya hindi pinagkaloob o kaya nangyari yon sa'yo, maaring may plano si Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo na mas higit na nakakabuti sa'yo. Yun ang bottom line. Okay. Paano naman yung bata na pinatay mo? Ang sabi ni Khidir, yung bata na yon ay lalaking suwail, lapastangan sa magulang, samantalang ang kanyang magulang ay mananampalataya, mu'minaini. Mabuti, magiging pahirap, magiging masakit sa kanila ang gagawing pagtrato ng bata na yon. At awa ni Allah sa magulang na pinatay yung bata na yon at palitan ng mas higit na anak na magiging qurratu a'yun, magiging kasiyahan para sa kanilang mga magulang. Kita niyo yun? May lesson doon. Ano yun? May namatayan na ba dito ng anak? Nawalan? Subhanallah. Maaring yun ang takda ni Allah. At sa magulang, maaring isa na sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa magulang, yung magkaroon ka ng anak na hindi susunod sa gusto mo. Number 1. Okay, hindi man sumunod sa gusto mo, okay na yun. Kasi matatanggap pa yun eh. Pero yung suwayin niya yung reliyon na gusto mo, o yung tama mula kay Allah, mas masakit yun. At mas masakit kung combine yun. Hindi na nga sinusunod yung gusto mo at hindi na sinusunod yung reliyon. Yun ang mas masakit para sa magulang. So ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala danasin nung magulang na yun sa anak na yun, kaya inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na patayin yung bata. Wa ammal jidar, yung pader, ang sabi ni Khidir, ang magulang nung batang yatimain, yung dalawang batang ulila na nakatira doon, sa lugar ng madadamot, yung magulang nila naglagay ng kayamanan sa ilalim ng pader. Masisira na. Inutos ni Allah na yun ay patibayin. Bakit? Kung masira yon, sila ay bata pa, hindi nila mapapakinabangan yung yaman. Nakukuha niya, nasusundan nyo. Bakit? Ang dadamot ng tao doon. Nakita nyo, pag yung dalawang bata ay may pera, anong gagawin ng matatanda? Uutuin yan. Ito, candy, palit tayo. Akin na yan. Di mo kailangan yan. Ganun ang mangyayari doon. So, ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging beneficial yung kayamanan na itinabi ng magulang para sa kanila sa takdang oras na mas higit nilang kailangan paglaki nila. Yung kinabukasan.
Kaya tinibayan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pader na nandun. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, minadali ko kasi punong-puno ng aral itong usually tinatalakay ito ng mahaba, pero wala tayong ganong oras. Pero tingnan nyo, yung mga pangyayari na yon, may mga pagkakapare-pareho. Una, yung relasyon ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging dahilan para sila ay ingatan, biyayaan, kaawaan ni Allah. Yung mga bangkero, mga taong mabubuti, mahirap pero kayang magsadaka. Dahil doon, iniingatan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magulang na matuwid, iningatan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano pa? Yung kanilang mabubuting gawa, amal salih, yung good deeds. Pag ikaw marami kang kabutihang gawa, ito yung sinasabi sa tafsir, dahilan para ingatan ka ni Allah. Subhanallah. Inulit ko, marami kang amal, marami kang sala, marami kang sadaka, marami kang pagtulong sa kapwa, maaring yun ang dahilan na ikaw ay iniingatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon dito sa kwento ni Khidir. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapadala ng mga bagay-bagay para hindi mangyari ang masamang bagay na iiwas sa iyo yung masamang bagay. Mawalan sana ng barko, yung investment ng magulang ay nanakaw sana ng madadamot na tao, yung magulang nagkaroon sana ng hindi matuwid na anak, lahat ng ito ay misfortune sa buhay eh. Pero niligtas silang lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala doon. Bakit? Dahil sila yung mga taong mayroong totoong pagsamba kay Allah. So naway kapulutan natin ito ng aral. Sa huli, sinabi ni Khidir, وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Yung mga bagay na yun, Musa, ay hindi ko ginawa ng saganang akin. Hindi. Si Allah ang nakakaalam lahat nun. Hindi kanya. Kaya yung umpisa, kadugtong sa huli. Bakit? Dahil doon pa rin sa pagsasabi ni Musa na siya yung maalam, pero hindi. Meron talaga tayong hindi alam. Kaya wag nating questionin yun. Kabilang din sa aral dito, pagpapasakop sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lastly, gusto kong basahin ito, definition ng takwa. Marami palang definition yan eh. Yung takwa, yung takot kay Allah. Isa dito, yung sinabi ni Ibn Umar, radiyallahu anhu, anak ni Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, sinabi niya, at takwa, yung gusto natin makamit sa tuwing tayo ay nagpa-fasting, takwa. An la tadunnanna annaka khair min ahadin. Ang takwa, yung wag mong isipin na ikaw ay mas mabuti kaysa sa iba. Ibang side do. Yun palang takot sa puso kay Allah, yung hindi mo sinasabing ako yung mas higit na mabuti kaysa sa iba. Bakit? Dahil dumarating ang pagkasira ng tao once na meron kang hangin sa isip mo na ikaw yung the best. Ako pinakamagaling dito eh. Akong the best. Malapit ako kay Allah eh. Haba ng tarawih namin kagabi. Nagbasa ako ng Quran. Sudyod ko, itim na ng noo ko eh. At kung ano-ano pa sinasabi mo, na ikaw yung the best. Lalo ngayon ng Ramadan na gumagawa ka ng pagsamba. Nagsadaka nga ako eh. Nagpa-iftar nga ako eh. And so on and so forth. At ako yung magaling. Kaya ko to. Hindi nila kaya yun. Kaya niyo yun. Patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong pagkukulang, pagkakamali. Naway gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala itong buwan ng Ramadan para maituwid natin yung ating sarili. Amin ya Allah. Ipagkaloob naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa nakakagawa tayo ng kabutihan, pagsamba, Ya Allah, marami kaming pagkakamali. Sana mabago namin ngayong buwan ng Ramadan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.